Maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Christine inaasahang lalo pang lalakas at magiging severe tropical storm. Bagyo, posibleng maglandfall sa Cagayan, Isabela at Aurora Province. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinulong ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa pinsala at disaster response sa Bagyong Christine. Malaking bahagi ng Bicol Region binaha. Mga residente nanawagan ng dagdag na rescue operations. Ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila naka-alerto na sakaling lumakas pa ang mga pag-ulan na dala ng Bagyong Christine. Mga evacuation center nakahanda na. KOJC Leader Apollo Quiboloy humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng child abuse at human trafficking. Mga kongresista na kabilang sa Young Guns tinanggap ang hamon na magpapadrug test kung manunumpa sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 23, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpatawag ng pulong ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Office kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan para alamin ang sitwasyon at epekto ng Tropical Storm Christine sa bansa. Ngayong araw ay kinansela ng Pangulo ang lahat ng kanyang nakaschedule na event para pangunahan ang Disaster Coordination Meeting sa NDRRMC. Mula sa NDRRMC Headquarters, naroroon ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok, live. Nel, ano na ang naging direktiba ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan ukol sa epekto ng Tropical Storm Christine? Yes, ay pinaghahanda pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan sa mas matindi pang epekto ng Bagyong Christine. Nagbilin si Pangulong Marcos na bantayan mabuti ang mga dam sa bansa at hanggat maaari ay magpakawala na ng kahit kaunting tubig at huwag nang hintayin pang umapaw ang mga dam. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, pangunahing kailangan pa rin sa ngayon ay mga dagdag na rubber boat. Until this morning, there were already requests for additional rubber boats. That's why Office of Civil Defense has already been coordinating with some areas, specifically with Region 6 or Region 7, if there would be available rubber boats to augment the requirement in Region 5. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong na air assets. Tumugon na rin ang Estados Unidos para sa dagdag na assets sa pamamagitan ng EDCA sites na ide-deploy sa mga lugar na binaha. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat ang stockpile ngayon sa iba't ibang rehiyon at patuloy pa silang mag-o-augment ng relief goods. Sa ngayon, ayon kay PBBM, mahalagang mailikas agad ang mga tatamaan pa ng Bagyong Christine lalo na sa Northern Luzon. Mukhang maliwanag na it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much the damage, the infrastructure damage from winds. It's really going to be infrastructure damage and threat to life of the flooding that's going to happen. So the evacuation, tuloy-tuloy na natin yung Northern Luzon, kung saan yung talagang tatamaan, mag-evacuate naman. Sanay naman kami dyan. Iniyak ng Pangulo ang agaran tulong lalo na sa Bicol Region sa oras na makapasok na ang assets ng pamahalaan sa mga binahang lugar. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Mahigpit ngayong minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang level ng tubig sa Marikina River bunsod ng nararanasang mga pag-ulan sa Metro Manila dahil sa Bagyong Christine. Sa ngayon ay nagsisimula ng tumaas ang level ng tubig sa ilog kaya naman nakaalerto na ang mga otoridad sa Marikina CDRRMO. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, nakahanda na ba ang mga evacuation center dyan sa Marikina kung sakaling biglang tumaas yung level ng tubig sa ilog? Aga kahapon pa lang per barangay dito sa Marikina City ay nakahanda na yung mga evacuation center kung sakaling ang kakailanganing lumikas yung mga residente dahil nga sa malalakas na pag-ulan na dala nitong Bagyong Christine. Kanina naikutan natin yung mga evacuation center na nakaprepare at meron ng mga signage na nakalagay kung saan po pwesto yung mga designation ng PWD, senior citizens, yung mga buntis at iba pang mga evacuees doon sa mga classroom. Patuloy pa ngang tumataas ang level ng tubig sa Marikina River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula pa kagabi bunsod ng Bagyong Christine. Pasado alas 9 ng umaga kanina ay umaabot na ito sa 13 meters. Nananatili pa rin namang normal yung ganyang level ng tubig. Kapag umabot sa 15 meters, yun yung first alarm status at hudyat na dapat na maganda sa preemptive evacuation ang mga residente. Sa ngayon, mahigpit na ang pagbabantay ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Marikina. May mga rescue assets na ang nakaabang sa mga strategic na lugar para agad na magamit sakaling kakailanganin sa evacuation at rescue operation. Kanina, yung mga inikutan nating lugar na binabaha sa Marikina, normal pa naman ang sitwasyon ng mga residente. Bukas pa rin yung mga tindahan at wala pa namang masyadong nag-aakyat ng kanilang mga gamit doon sa mga bahay na merong ikalawang palapag. Kadalasan kapag merong malakas na bagyo, yung mga sasakyan at motorsiklo dito ng mga residente ay pinaparada nila sa mga matataas na lugar sa lungsod. Pero sa ngayon, wala pa namang ganyang senaryo dito sa Marikina City. Aga sa ngayon, sa mga oras na ito, itong level ng tubig sa Marikina River, umaabot na siya sa 13.5 meters. Yan ay normal pa rin naman na status at inaabangan natin kung bubuhos pa yung malakas na ulan dahil ang Metro Manila ay kasama na sa signal number 2. Naabangan natin kung magkakaroon pa ng epekto yung malalakas na pagbuhos ng ulan. Sa ngayon, makulimlim pa rin dito at merong mga pagbuhos ng ulan pero meron ding oras o tiyempo na nagiging ambon lang yung sitwasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Puspusan na ang paghahandang ginagawa ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa posibleng mga pagbaha na maranasan sa lungsod dahil sa Bagyong Christine. Isa ang Malabon City sa mga lugar sa Metro Manila na madalas na binabaha kapag nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Samantala sa Valenzuela City, ilang mga lugar na rin ang nagsisimulang bahain bunsod ng mga nararanasang mga pag-ulan. Mula sa Malabon City, ang detalye hatid ni Jed Naresina live. Jed, ano-ano na ang mga paghahandang ginagawa ng Malabon DRRMO dito sa Bagyong Christine? Sa kasalukuyan nga, nagaganap yung pagpupulong o meeting ng mga department heads ng concerned agency and offices dito sa command center ng Malabon City. Ito ay bahagi nga ng paghahanda nila sa posibleng epektong dala nitong Bagyong Christine sa lungsod. Bukod dito, nakaantabay na rin ang mga rubber boat at rescue vehicles para sa anumang posibleng mangyari at kung may kailangang tugunan dito sa lungsod ng Malabon. Sa kasalukuyan, passable pa naman ang mga nadaanan naming kalsada mula Letre Road hanggang dito sa Malabon City Hall. Ngunit mapapansin kanina sa Barangay Tonsuya, Letre Road dito sa Malabon, malapit ng mapuno ang creek sa lugar at ayon sa mga residente, umapaw ito noong Bagyong Karina na nagdulot din
ng pagbaha sa lugar. Samantala, sa kalapit na lungsod na Valenzuela, fully operational ang mga pumping station at floodgates sa lugar. Handa ang mga ito na makatulong mapahupa ang posibleng pagbaha dulot ng Bagyong Christine. At kasama rin sa preparasyon ng dalawang lungsod ang libreng sakay mula sa pamahalaang lungsod. Ito ay para sa mga commuters o mga pasahero na walang masakyan o na-stranded dahil sa masamang lagay ng panahon. Ella, dagdag ko na rin, ayon sa Command, Control and Communication Center ng Valenzuela City, nagsisimula ng tumaas yung baha doon sa MacArthur Highway, partikular na sa lugar ng Dalandanan. Pero ito ay passable pa rin naman para sa lahat ng uri ng sasakyan. At kakapasok lang din na update mula sa Malabon City, yung mga naiulat na lugar na nagbaha kanina dito sa Malabon ay dulot lang din ng high tide sa lugar. At ngayon, medyo mahina na o humupa na yung pag-ulan, pero kanina kasi nung dumating tayo rito ay tuloy-tuloy yung ambon dito sa lugar sa Malabon City. At tayo rin ng dalawang lungsod na yung sa mga nasasakupan nila, kailangan nila na makipag-cooperate kung sakaling mag-anunsyo ang pamahalaang lungsod ng evacuation para hindi na mahirapan pagdating sa rescue and operations. Ayun muna update, balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Nagpalabas na ng abiso ang lokal na pamahalaan ng San Juan City para bigyang gabay ang mga residente ukol sa lokasyon ng mga itinalagang evacuation center. Ito ay kung sakaling lumala pa ang mga pag-ulan at bumaha sa ilang bahagi ng lungsod. Nakasaad sa inilabas na public advisory ang itinalagang evacuation center sa kada barangay, gayon din ang mga contact number na maaaring tawagan sakaling kailanganin ng rescue. Muli namang nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng San Juan City sa kanilang mga residente na manatili muna sa kanilang mga bahay kung walang importanteng gagawin sa labas upang makaiwas sa anumaang aksidente. Nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa kanilang mga residente na mag-ingat at paghandaan ng epekto ng Bagyong Christine. Bagamat hindi pa masyadong ramdam sa lungsod ang epekto ng bagyo, isa sa mga mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang mga residente sa may area ng Baseco. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, nakahanda na rin ba ang mga evacuation center dyan sa Maynila sakaling lumakas pa ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila hanggang sa mga susunod na araw? Magandang umaga, Ella. Nag-ikot tayo kanina, Ella, sa mga evacuation center dito sa Maynila. At handa na, Ella, na tumanggap ng mga kababayan nating sakasakaling sila ay gustong mag-evacuate. Pero sa ngayon nga, hindi pa natin masyadong nararamdaman, Ella, ang epekto nga ng Bagyong Christine dito sa lungsod. Mahina pa lamang yung ating nararanasang mga pag-ulan o pabugso-bugso. At kanina nga, gaya ng ating nabanggit ay nag-ikot tayo, yung pinuntahan natin yung Corazon Aquino Evacuation Center at yan sa evacuation center dyan sa Baseco Compound. At wala pa naman tayo nakita na lubikas bagamat handa na nga itong mga evacuation center na ito. Pumunta din tayo dyan sa may coastal area ng Baseco kung saan nakaranas tayo ng medyo malakas na, Ella, yung hangin. At nakita din natin na yung alon ay medyo malalaki na rin, Pero kaugnay nito, yung paalala ng Manila Local Government, bagamat hindi pa masyadong nararamdaman ang epekto ng bagyo, lalo na sa ating mga kababayan, sa mga kabataan, na wala namang pasok at suspendido, ay manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Mga anak, walang pasok ngayon. Pero hindi ibig sabihin, maglalakwatsa kayo. Stay put lang kayo sa inyong mga bahay. Ayon kay Arnel Angeles, ang hepe ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na nakausap natin kanina, may team silang nag-iikot sa 6 na distrito dito sa Manila para mamonitor tulad ng mga posibleng puno na bumagsak kapag may malakas na hangin para agad na maalis. Bagamat wala pang ipinag-utos na forced evacuation ang LGU, pinayuhan ang mga residente na magpusa ng lumikas kapag mapanganib na.
At may 6 din na operation centers ang handa namang tumanggap ng mga posibleng may mga medical concern kapag naapektuhan sila ng bagyo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nanawagan na ng saklolo ang ilang mga residente sa bayan ng Santa Cruz sa Libon Albay matapos ang matinding pagbaha sa kanilang lugar dahil sa bagyong Christine. Sa post ni Michelle Recasio, umaapila na ang mga ito ng rescue matapos na umabot hanggang sa second floor ng mga bahay ang baha sa kanilang lugar. Sa video na kanyang ibinahagi, makikita na tanging mga bubungan na lamang ang natatanaw. Kapansin-pansin din na umaalon ang tubig baha. Aniya, maging ang mga evacuation center sa kanilang lugar ay inabot na ng tubig. Kaya naman umaapila sila na ma-rescue para makalikas sa ligtas na lugar. Samantala, sa Tiwi Albay, gumuho ang detour road sa Barangay Nagas, bunsod pa rin ng pananalasa ng bagyong Christine. Ang bumigay na daan ang siyang nagdurugtong sa lungsod ng Tiwi at Malinaw. Gayunman, naghahanda na ang pamahalaang lokal ng Tiwi ng mga sasakyan na magagamit para makatawid patungo ng Tiwi Sentro. Nagdulot ng matinding pagbaha, landslide at lahar ang nagpapatuloy na malakas na pag-ulan dahil sa bagyong Christine sa lalawigan ng Albay. Kuha sa video ng isa sa mga apektadong residente, ang mga bahay na bubong na lang ang kita habang nakalubog sa baha na sinasabayan pa ng alon sa Barangay Santa Cruz sa Libon, Albay. May naitala namang mga pagguho ng lupa at bato sa mga barangay ng Tinapian, Malubago at Kabakungan sa Manito, Albay. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga motorista na maging maingat at alerto habang binabagtas ang parehong lanes ng kalsada. Hindi naman madaanan ang ilang kalsada sa Purok 5, Barangay Kitago dahil sa nangyaring pagguho ng lupa. Nalubog naman sa buhangin at bato mula sa Bulkang Mayon ang Barangay Masarawag, ginabatan dahil sa malakas na pag-ulan dala ng bagyo. 4 na sasakyan ang hindi nakaalis sa buhangin sa Purok 4 at Purok 8 ng nasabing lugar. Nanawagan ng saklolo si former Vice President Leni Robredo para sa mga taga-Naga na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan dulot ng bagyong Christine. Sa kanyang social media post, nanawagan si Robredo ng mga pump-boats na magagamit para sa rescue at relief operations sa mga natrap na sa kanilang bubong dahil sa mataas na pagbaha, bunga ng malakas na pag-ulan at high tide. Hindi na anya kaya ng truck ang taas ng baha at may kakulangan ng bangka na magagamit dahilan para madelay ang mga isinasagawang rescue operation. Pinayuhan naman ng RDRRMC Bicol ang mga apektadong mamamayan na humanap muna ng ligtas na lugar dahil nahihirapan na ang kanilang rescuers na tugunan ang mga panawagan ng saklolo sa gitna ng malawakang pagbaha sa rehiyon lalo na sa Camarines Sur, Albay at Naga City. Sa ngayon ay nakataas ang red warning sa malaking bahagi ng Bicol Region. Ibig sabihin inaasahan ang napakalakas na buhos ng ulan na magdudulot ng severe flood. Inilikas na ang ilang mga residente sa bayan ng Palanan sa Isabela, bunsod ng mga nararanasang pag-ulan na dulot ng bagyo. Samantala, ilang mga kalsada naman sa Ifugao ang hindi ngayon madaanan ng mga motorista dahil sa soil collapse, habang pansamantala ring isinara ang mga pasyalan sa Baguio City dahil sa masamang lagay ng panahon. Maging ang Batanes Province naghahanda na rin sa banta ng bagyong Christine. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Baguio City? Sa ngayon, Ella, ay makulimlim dito sa Baguio City pero kagabi hanggang kaninang madaling araw ay nakaranas tayo ng mahinang bugso ng hangin at ulan. Pero inaasahan mamayang gabi hanggang bukas ay asahan natin ang malakas na bugso ng ulan dahil nga nitong bagyong Christine.
Inilikas na kagabi ang 20 pamilya o katumbas ng 72 na individual sa bayan ng Palanan dahil sa epekto ng bagyong Christine. Ayon kay Glenn Cabaldo, ang Local Disaster Risk Reduction Management Office 3 ng Palanan, Isabela, nakaranas aniya sila ng heavy rain na may kasamang malakas na hangin na nagsimula noong alas 11 ng gabi kung saan ngayon pa lang ay kumakalma ang panahon ng kanilang nararanasan. Hindi na rin magandang sitwasyon ng dagat sa kanilang bayan kaya hindi na rin pinapayagan ang pagpunta sa laot. Ayon sa kanya, nakahanda na rin ang 500 family food packs na kakailanganin ng mga nasa evacuation centers. Wala pa rito ang nasa 900 family food packs at hygiene kits na nasa kustodiya naman ng DSWD. Kahapon pa ma'am, medyo yung mga lalo na yung sa mga open ma'am, sa mga tabing dagat, siyempre malakas ang hangin, malakas ang ulan doon. Gaya po ma'am ng Barangay Kulasi, meron na pong lumikas na 14 families. Sa Barangay Bisag ma'am, may 25 families na rin. Sa Barangay Dicadjuan, as of 6:30 a.m., merong 3 pamilya na rin na lumikas ma'am. Isa sa may Dicadisagan is na pamilya ma'am, tapos sa Barangay Maligaya, as of 2 p.m. kahapon, 2 pamilya po. Pansamantalang hindi mo na maaaring madaanan ng mga sasakyan ang ilang tulay sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pamunuan ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council ng Isabela, sa 9 na pangunahing tulay sa buong lalawigan, 5 sa mga ito ang pansamantalang hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Kabilang sa mga tulay na hindi passable ay ang Alicaucao Overflow Bridge sa lungsod ng Kawayan, Gukab at Anafunan Bridge sa bayan ng Itiague, at Bacolod Overflow Bridge at Cabecera 8 Bridge sa Ilagan City, Isabela. Samantala, nananatili pa ring passable ang Masaya Bridge sa bayan ng San Agustin, Kansan Bridge sa bayan ng Santo Tomas, Cabagan at Santa Maria Bridge sa bayan ng Santa Maria, Cabagan, Isabela. Mahigpit ring binabantayan ng mga otoridad ang mga nabanggit na tulay upang patuloy na i-monitor ang pagbaba o pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. At sa Ifugao Province naman ay sarado o mayroong road advisory na hindi madaanan ang Banawi, Mayuyaw, Lista, Isabela dahil nga sa pagguho ng lupa. Maaring dumaan sa alternatibo na ruta sa Ubao-Taang Road. Sa Baguio City naman, dahil sa sama ng panahon sa dala ng bagyong Christine, pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga parke o pasyalan sa syudad. Kabilang na dito ang isa sa pangunahing pinapasyalan ng mga turista, ang Botanical Garden, Mines View, ang Dominican Heritage at Nature Park. Sa preventive measures ng lokal na pamahalaan ng Baguio, nagsagawa ng preemptive clearing and monitoring ang mga disaster response team ng pamahalang lungsod at mga ahensya ng pambansang pamahalaan ay nagsasagawa ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig at pagputol ng mga nakahilig na puno bilang mga hakbang sa pag-iwas sa posibleng epekto ng Tropical Storm Christine. At sa Batanes Province, patuloy pa rin ang naghahanda ang mga Ivatan sa pag-ayos at pagsisigurong ligtas ang kanilang mga tahanan at mga pasilidad ng gobyerno, lalo na't hindi patuluyang nakabawi ang probinsya mula sa pinsalang dulot ng bagyong Julian. Bago pa man maglandfall ang bagyo, naghanda na ang lokal na pamahalaan ng Batanes sa magiging epekto nito. Tulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng mga tapangko o window shutters, tinali ang mga bahay na gawa sa light materials o kung tawagin ay ang tradisyon na kapanpit. Ito ay mga tradisyon na kinaugalian na ng mga Ivatan bilang pag-ahanda sa banta ng bagyo. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Grace, kumusta naman ang Cannon Road? Ito ba ay passable? Ella, ang Cannon Road ay hindi pa rin madaanan dahil doon sa Camp 2 kung saan mayroong nag-collapse na daan ay hanggang ngayon ay nire-repair pa rin ng Department of Public Works and Highways Cordillera. Kaya naman yung mga residente lang na malapit doon sa Cannon Road na pwedeng makadaan ay sila lang muna ang pwedeng makaraan dito. Pero yung mga manggagaling ng lowland gaya ng Metro Manila, ng La Union, ng Pangasinan ay hindi muna pwedeng dumaan dito sa Cannon Road. Maaari silang dumaan dito pa rin sa Marcos Highway. Ella.
Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Nakapagtala na ng isang casualty ang Quezon Province Disaster Risk Reduction and Management Office bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa probinsya. Umabot na rin sa mahigit 8,000 mga individual ang inilikas doon dahil sa mga pagbaha at pag-ulan na dulot ng bagyo. Mula sa Lucena City, makibalita tayo kay Japet Kablaida Live. Japet, ano yung detalye nitong naitalang casualty ng Quezon PDRRMO? Aga ito yung isang napaulat na casualty matapos nga ito na madulas sa hanging bridge at mahulog sa ilog dito sa bayan ng Tagkawayan, Quezon ayon sa PDRRMO Quezon. Mayroon namang isang bine-verify pa na nasawi na napaulat na nabuwalan ng puno dito naman sa bayan ng Mauban. As of 8 a.m., umabot na sa 8,000 ang naitala na nasa evacuation center sa buong probinsya na nanggaling sa mga lugar na binaha. Hanggang bubong na ng bahay ang tubig. Baha sa Barangay 10, Barangay Madulaw sa bayan ng Katanawan dahil sa ulang dala ng Bagyong Christine. Kaya naman agad na nagpadala ng karagdagang rubber boats at rescue team ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon upang matulungan sa pag-rescue at paglilikas sa mga binahang lugar. Sa ngayon ay hindi pa rin passable itong San Narciso Mulanay Road sa Sitio Simbahan, Barangay Abuton dahil sa landslide. Hindi rin madaanan ang kalsada sa bahagi ng Ginyangan dahil sa maputik na kalsada. Nagpadala na ng equipment ang Port Engineering Department ng DPWH upang makapagsagawa ng clearing operation sa mga apektadong lugar. Aga sa ngayon, dito partikular sa Lucena City at mga kalatig bayan ay simula pa kahapon ganito ang sitwasyon, panakanakang pag-ulan, makulimlim, bahagyang lakas ng hangin at tuloy-tuloy na mga pag-ulan na may malakas na pag-ulan at pag-ambon dito sa Lucena City. At yan muna ang update mula dito sa Lucena City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Japet Kablaida. Napanatili ng Bagyong Christine ang taglay nitong lakas habang kumikilo sa direksyon ng silangang karagatan ng Aurora. Bahagya namang bumilis ang kilos ng bagyo habang tinatahak ang direksyon patungo ng Northern Luzon. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2 sa malaking bahagi ng Luzon Region. At para alamin ang latest sa Bagyong Christine, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical storm na si Christine na may international name na Trami. Nagpalabas po ng Tropical Cyclone Bulletin number 12 ang Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. So dito sa latest satellite image animation makikita natin offshore o nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Christine. Subalit yung makapal na ulap nito, simula pa nga kahapon, ay nakaka-apekto na sa nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina alas 10 ng umaga ang sentro ng tropical storm na si Christine ay tinatayang nasa layong 255 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyo ito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman naabot hanggang 105 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lokasyon at lakas ng bagyong si Christine, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa mga lugar na naka-highlight ng yellow sa ating mapa. Ang mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ganon din dito sa may bandang Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at dito sa Metro Manila nakataas na rin po ang warning signal number 2. Gayon din sa may bandang Cavite, Laguna, Rizal, sa Quezon, kasamang Pulilo Island, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at dito sa northeastern portion ng Sorsogon. So yung mga lugar na may warning signal number 2, patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon.
Pag sinabi nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga ilog na posibleng tumaas ang mga level ng tubig, umapaw dahil sa patuloy na pag-ulan. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nag-uulan sa kanilang lugar. Samantala, wind signal number 1 naman nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng light blue sa may bandang Batanes, dito rin sa may bandang Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Sarumblon, Calamian Island, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Masbate kasamang Tikaw at Burias Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Visayas area, no? Aklan, Capiz, Antique kasamang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, dito sa northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island at Camotes Island, sa may bandang Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Warning signal number 1 din, bandang Mindanao area, particular na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasamang Siargao at Bukas Grande Group. Yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At gaya na nabanggit natin kanina, dun sa lugar na may warning signal number 2, nandiyan pa rin yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, habang yung mga hangin naman pwedeng makasira ng iba't ibang struktura, mga bahay na gawa sa magagaan na materyales, yung mga ilang uri ng pananim ay pwedeng matumba, mga poste ng kuryente pwede rin pong matumba. No? So sa mga kababayan natin na nandito sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, sana po sa mga oras na ito ay nakapag-imbak na sila ng mga supplies for the next 2 days at patuloy ngayong ugnayan nila sa kanilang local government at local DRR officials para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. And as much as possible, no, ngayong araw, bukas hanggang Biyernes, manatili lang po sa loob ng inyong bahay kung walang importanteng gagawin, kung may iwasan nating lumabas para may iwasan yung mga peligro ng paparating na bagyong si Christine. Ngayon, ano nga ba yung inaasahan natin pagkilos nitong naturang bagyo? No? Kailan ba magla-landfall? So, ito yung current location ng bagyong si Christine, offshore pa rin, or yung sentro, nasa karagatan pa rin. Pero pinakita nga natin kanina, yung makapal na ulap nito, sakop ng buong Luzon, nakararaming bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi ay ma-upgrade or mas lalong lumakas pa ito, possibly severe tropical storm category bago mag-landfall dito sa may bandang Isabela area. Pero ulitin po natin, no, yung area probability nagpapakita na posible pa rin may mga senaryo na hindi natin nirule out na pwedeng somewhere over the Cagayan or possibly the northern part of Aurora, posibleng maglandfall ang bagyo, yung sentro ng bagyo. No? So itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora, dapat po handa sa posibleng landfall scenario. At yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals number 2 and 1, dapat handa na po sa mga oras na ito sa paparating na bagyo. Inaasahan naman natin na simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, tatawarin ng sentro ng bagyong si Christine, itong bandang Northern Luzon area. At bagamat yung sentro, tatawid sa Northern Luzon area, inaasahan natin, nandiyan pa rin po yung babala natin sa mga ilang bahagi, ilang lalawigan, Central and Southern Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas na maapektuhan pa rin po ng bagyo. So, hindi lamang po yung binanggit ko kanina 3 lalawigan dapat maganda, no, yung posibleng unang tamaan, kundi, ulitin ko, lahat ng lugar na may warning signal. And then, titingnan natin yung forecast track, posibleng sa darating na Biyernes, halos nasa northwestern boundary na to ng ating air responsibility, no? Biyernes ng umaga. And possible, Biyernes ng hapon hanggang gabi, tuloy itong lalabas ng ating air responsibility. Pero dahil napakalawak ng bagyo, kahit po lumabas ito ng PAR sa darating na Biyernes, posible pa rin tayong may warning signal dito sa western section ng Northern at Central Luzon. Kaya tantabayanan po natin mga kababayan yung 3-hourly update na po natin sa bagyong si Christine dahil nga inaasahan natin na posibleng maglandfall at tumoy ang bagyong ito. Ngayon sa darating naman na Sabado ng umaga, tuloy na itong lalayo sa boundary ng ating air responsibility at bagamat inaasahan natin itong posible pang mag-develop into typhoon category na bagyo, inaasahan natin tuloy ang kikilos dito sa either the southern part of China or towards the Vietnam area. So ang ating pong forecast track nananatili, noong mga nagdaang araw, halos same scenario,
Pero inuulit ko po, every 3 hours magbibigay tayo ng update. Kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, intensity, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa warning signal at sa mga inaasahan nating paulan at lakas ng hangin sa mga babanggitin kong lugar sa mga susunod na slide ng presentation na ito. In terms of paulan, ano nga ba inaasahan natin? Ngayong araw, may mga pag-ulan tayong inaasahan na posibleng umabot ng more than 200 millimeters sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, heavy to intense rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Rizal, Albay at Sorsogon. Moderate to heavy rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabar Zone, sa Metro Manila, sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Island, Masbate at Northern Samar. Ka-alerto na rin ngayon ang Office of the Civil Defense Region 3 sa posible maging epekto ng Bagyong Christine sa mga lalawigan sa Central Luzon. Sa ngayon ay naka-preposition na ang nasa 170,000 na family food packs kung sakaling kailanganin at maraming residente ang ililikas. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ramdam na rin ba ang Bagyong Christine dyan sa Bulacan at may mga lugar na ba ang binaha? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay manakanakang naranasan nga dun sa ilang mga probinsya dito sa Central Luzon yung mga pag-ulan. Pero hindi pa naman at makulimlim lang ang sitwasyon sa panahong ito. Pero sa monitoring ng Office of the Civil Defense Region 3, wala pa naman silang naitatala ng mga lumikas at mga pagbaha sa ngayon. Pero patuloy silang magmo-monitor hanggang mamayang gabi at hanggang bukas. Ito nga yung paglandfall ng Bagyong Christine dito sa Central Luzon. Simula pa kagabi hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagmomonitor ng Office of the Civil Defense Region 3 sa probinsya ng Bataan, Zambales, Tarlac, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Matapos itong ideklara na nasa alert warning signal number 2. Pangunahing minomonitor ng OCD ang Bulacan na ngayon ay nasa orange to red warning alert dahil sa naranasang mga pag-ulan sa ilang bayan. Ayon sa OCD, wala pa naman silang namomonitor na mga pagbaha at lumikas sa Bulacan maging sa mga karating probinsya. Pero nag-abiso na sila sa bawat provincial at municipal disaster risk reduction and management office na sakaling may mga pagbaha at malakas na pag-ulan malapit sa mga low-lying areas na binabaha o mga landslide-prone area ay agad silang dalhin sa pinakamalapit na evacuation center. Samantala, maging ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 3, ay nag-abiso naman sa mga local government unit. Sakaling may mga nangangailangan at kailangan ng tulungan, ay may nakahanda silang 170,000 na family food pack na naglalaman ng bigas, asukal, kape at mga canned goods na makatutulong lalo na sa panahon ng kalamidad. Ella, sa ngayon, nandito ako sa Operation Center ng Bulacan PDRMO, kung saan nga ay mapapansin natin na meron silang mga screen dito na minomonitor nila yung sitwasyon ng mga ilog, pati yung magiging lagay ng panahon. At sa ngayon nga, ay as of 11 a.m., ay merong napaulat na nagpapakawala ngayon itong Bustos Dam at itong Ipo Dam. Ang Bustos Dam ay nag-release kaninang alas 6 ng 52 cms na ngayon ay nasa 16.72 meters. At ang Ipo Dam ay nagpakawala na rin ng tubig preventive releasing na 34.70 meters kaninang alas 11 nga ng umaga at nasa 101.08 meters na ngayon ang Ipo Dam. Sa ngayon na ay patuloy na binabantayan yung mga ilang mga lugar na binabaha dito sa Bulacan, lalo na nagpakawala nga itong 2 dam sa Bulacan. At yan mo latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nanawagan ang Office of the Civil Defense Region 1 sa mga residente sa Ilocos Region na agad nang magsagawa ng preemptive evacuation, lalo na ang mga naninirahan sa mga lugar na may banta ng landslide at flood-prone areas.
Ito'y bago pa maramdaman ang mas matinding epekto na dulot ng Bagyong Christine sa rehiyon. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kamusta yung sitwasyon dyan sa Ilocos Norte at ano-ano na yung paghahanda ng mga otoridad dyan kaugnay sa epekto ng bagyo? Aga nagsimulang maramdaman yung mga pag-ulan dito kaninang alas 5 ng umaga. At nakadistribute na sa iba't ibang mga lugar yung mga food packs ng DSWD. Gayon din nakapreposisyon na yung mga tauhan ng mga DRRM sa iba't ibang mga lugar na mga low-lying areas, katuwang nila yung mga uniform personnel. At patuloy rin ang panawagan ng Office of the Civil Defense sa ating mga kababayan na mag-preemptive evacuation na habang wala pa ang bagyo. Nasa halos 2,000 barangay ang posibleng maapektuhan ng mga pagbaha sa posibleng pananalasa ng Bagyong Christine sa Ilocos Region. Pinakamarami dyan ay sa Pangasinan na may mahigit 1,300 at mahigit 500 naman sa La Union. Nananawagan ang Office of the Civil Defense Region 1 sa ating mga kababayan na nasa low-lying area at landslide-prone area na magsagawa na ng preemptive evacuation habang wala pang masyadong epekto sa rehiyon ang bagyo. Yun na nga po ang aming pinapakiusap palagi po sa ating mga komunidad na kung maaari po, hindi pa man po inaabot sana yung mga kabahayan ninyo, wag na natin intayin na umabot hanggang lieg bago po tayo lumikas. Ayon sa Office of the Civil Defense, mas mahirap ang mag-rescue kaysa mamigay ng relief goods. Iniiwasan kasi ng pamahalaan ang mangyari gaya sa nangyari sa Bicol na sa sobrang taas na ng pagbaha, hindi na makapagsagawa ng rescue operation. Bagamat ngayon ay nakaposisyon na ang lahat ng mga DRRMO sa 4 na probinsya sa rehiyon, pero kahit gaano kadami ang mga rescuer at resources sa rehiyon ay mahihirapan kung sabay-sabay nahihingi ng saklolo ang ating mga kababayan kapag nagkaroon ng mga flash flood. Ang DSWD naganda na ng nasa 93,836 food packs at 7,287 non-food items sa 19 warehouse sa buong rehiyon. Ang malaking bahagi nito nasa lalawigan ng La Union. Ang Mines Geoscience Bureau naman nasa 100 ayon sa Mines and Geoscience Bureau nasa 1,929 na barangay ang posibleng maapektuhan ng mga pag-ulan. Pinakamarami nga ang Pangasinan na may 1,342 na barangay, sinundan niya ng La Union na 527. At sa Ilocos Sur na may 46 at 13 naman dito sa Ilocos Norte. Sa Pangasinan, isa sa mga binabantayan sa Pangasinan yung Agno River dahil sa tuwing mayroong ganitong mga bagyo at mga pag-ulan ay umaapaw ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nag-abiso ang pamunuan ng San Roque Dam na magpapakawala sila ng 0.5 meters na tubig. Ito ay bilang paghahanda sa tubig na ibubuhos nitong bagyong si Christine. At mayroon na ring naitalang preemptive evacuation kanina na 127 family sa bayan naman niya ng Bangar dyan sa La Union. At bukod dyan ay yung ibang water tributaries dito sa rehiyon ay nasa normal level pa naman hanggang ngayon. Diyan muna ang latest mula dito sa Lawag, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinakalat na ng Philippine National Police ang kanilang mga mobility assets sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y upang umalalay sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mobility assets ng PNP ang naka-deploy para magbigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng bagyo? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kabilang dyan ang mga rubber boats, 4x4 trucks at syempre
yung manpower ng PNP. Kaya naman tiniyak ng Philippine National Police ang kahandaan sa pananalasa nga ng Bagyong Christine sa ilang rehiyon sa bansa. Sa pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi nito na nakapwesto na ang kanilang mga tauhan, hindi lamang ang kanilang mga mobility assets dyan sa mga apektadong lugar. Naglunsad na rin ang malawakang evacuation at rescue operations ang Police Regional Office 5 sa mga lugar na binabayo ng bagyo. Ayon kay Pro 5 Director, Police Brigadier General Andre Dizon, kasama sa mga lugar na nagsasagawa ng paglilikas ay ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Naga City at Sorsogon. Sa ngayon, aniya patuloy ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office at mga ahensya ng pamahalaan upang mas mabilis na maabot ang mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Sa ngayon, Ella, nakalagay na rin sa full alert status ang buong Pro 5 dahil nga sa Bagyong Christine. Kasabay ng rescue operations, nagpaalala din ang Pro 5 sa publiko na iwasan ang pagpunta sa mga mabababang lugar at mag-ingat sa landslide-prone area. Sa ngayon, Ella, sinabi din ni General Dizon na nasa 3 na ang naitala nilang patay, 6 ang nasugatan at 1 ang nawawala. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Sinuspindi ng Metropolitan Manila Development Authority ang number coding scheme ngayong araw. Kalinsabay ito ng class and work suspension ng Malacanang sa National Capital Region. Bunsod nito, malayang makakabiyahe sa EDSA ang mga sasakyan anumang oras ngayong araw. Maraming lugar na sa Bicol Region ang lubog na sa baha, kaya't pahirapan na rin ang pag-rescue sa mga apektadong pamilya. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense Bicol, umabot na sa mahigit 300 barangay ang lubog sa baha at nasa mahigit 70,000 mga pamilya ang apektado ng Bagyong Christine. Samantala, 3 mangingisda naman ang napaulat na nawawala sa Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Masbate? Malakas pa rin ba ang mga pag-ulan dyan? Yes, Ella, sa ngayon nga ay tumila na o mitunay itong naranasang pag-ulan sa buong magdamag kagabi. At ngayon ay nakakaras tayo ng makulimlim at medyo malakas na bugso ng hangin lalo na doon sa mga coastal barangay dito sa isla ng Masbate. Ella, batid sa tala ng Office of the Civil Defense o OCD, Bicol, nasa 2,621 ang pamilya o katumbas ng 10,208 individual pa ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa Kabikulan as of 10:30 a.m. yan kaninang umaga. Umabot nga sa mahigit 77,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon dala ng Bagyong Christine na katumbas ng 379,784 na individual sa buong Kabikulan. May 2,450 pasahero, 150 rolling cargos at 5 sasakyang pandagat ang stranded pa rin sa mga pantalan sa Bicol. May naiulat ding 3 mangingisda na nawawala sa bayan ng San Fernando sa Isla ng Ticao dito sa Masbate simula pa kahapon. 356 na barangay rin ang nakaranas ng pagbaha. 2 insidente naman ng landslide ang naitala ng ahensya. Nasa 51 bahay pa rin na rin ang naitalang totally at partially damaged. 108 national at local na kalsada ang apektado na sa 54 dito ang hindi pa passable. Nakapagtala rin ng 30 power interruptions o kawalan ng supply ng kuryente sa buong rehiyon. 8 commercial flights ang nakansela dahil sa sama ng panahon. Umabot naman Ella sa 848,834 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, local government ng Catanduanes, LGU ng Piuduran sa Albay at maging ng iba pang stakeholders sa mga apektadong residente. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pansamantalang dinala muna sa isang shelter ang mga pasaherong stranded sa pantalan sa Cebu City, bunsod ng masamang panahon na dulot ng bagyo. Base sa monitoring ng Philippine Coast Guard, sa ngayon ay mayroong mahigit sa 5,000 mga pasahero sa buong bansa ang stranded sa mga pantalan. Mula sa Cebu City, may report si Gladys Tuabi live.
Gladys, kumusta yung sitwasyon dyan sa Cebu nung mga na-stranded na pasahero? Aga ramdam dito sa Cebu City ang masamang panahon at malakas na hangin dulot ng Bagyong Christine. Ayon nga sa abiso ng State Weather Bureau Pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern at central portions ng Cebu Province. At kasama dyan ang Cebu City. Dahil dito, kanselado ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga pantalan. Batay sa ulat ng Cebu City Government, nasa 78 pasahero ng ilang fast crafts at mga barko ang naitala nilang stranded sa mga pantalan. Dinala muna nila sa Tinagod Rim para doon sumilong at mabigyan ng pagkain sa gitna ng maulang panahon. Iniulat din ng lokal na pamahalaan na nasa 50 stranded passengers ang naitala kahapon na dinala naman sa San Roque Rim. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga pasahero na huwag munang dumiretso sa mga pantalan. Sa halip ay alamin muna kung nakansela ang kanilang scheduled trip upang huwag maaberya. Sa ulat naman ng Philippine Coast Guard, sa kabuuan ay nasa 5,084 passengers ang stranded sa 96 ports mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi rin nakabiyahe ang nasa 1,144 rolling cargo, 68 na mga barko at 13 motor bangkas dahil sa epekto ng bagyo. Agad tiyak ng PCE na nakahanda ang rescue team sila sa ibang bahagi ng bansa upang tumugon sa anumang pangangailangan ng saklolo, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Central Visayas. At yan muna ang ating update mula rito sa Cebu City. Balik tayo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Sa iba pang balita, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap na sa pagdinig ng Senado si KOJC Leader Apollo Quiboloy kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa mga kasong child abuse at human trafficking na kinakaharap nito. Bukod kay Quiboloy, dumating din sa Senate hearing ang 5 pang kapwa-akusado sa mga kaso, gayon din ang ilang mga witness. Mula sa Senado, alamin natin ang latest kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang latest sa isinasagawang pagdinig ng Senado dyan sa kaso ni Quiboloy? Ella, dahil sa mga storya ng mga batang babae na inihanda umano bilang mga tinatawag na pastorals sa Kingdom of Jesus Christ, ngunit pinilit sa sexual abuse ni Apollo Quiboloy, ay pinagpatuloy ng Senado ang investigasyon sa pangunguna nga ni Senador Risa Contiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Mula sa Philippine National Police o PNP Custodial Center, pasado alas 9 ng umaga nang dumating sa Senado si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Quiboloy. Kung kadalasang makikita ito na balot ng bulletproof helmet at vest, ngayon ay nakasuot lang ito ng jacket, wala kahit sombrero at hindi ito nakaposas. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Quiboloy sa ikaapat ng pagdinig ng Senate kaugnay ng mga illegal na aktibidad nito nang magsimula ito noong Enero ngayong taon. Kaugnay ito sa mga umano'y pang-aabuso at iba pang illegal na aktibidad ni Quiboloy. Kabilang na ang human trafficking, pagmamalupit at iba pang pang-aabuso, partikular na sa mga kababaihan, menor de edad at iba pang miyembro nito. Sa pagdinig, sinalaysay ng isa sa mga umano'y babaeng inabuso ni Quiboloy sa loob ng nagdaang 3 dekada. Idinitalya ni Teresita Valdueza ang ilang beses na sexual abuse ni Quiboloy sa kanya. Matapos nito ay nagsimula ng magdudas siya kay Quiboloy at nagsimulang umiwas sa religious leader. Bunsod nito ay sumailalim siya sa ilang buwan na iba't ibang paraan ng fasting na isaan niyang parusa, ngunit pinalalabas lang na spiritual discipline. At makalipas ang ilang taon nang nakaalis na siya sa religious group, ay patuloy pa rin siyang tinatak at ginigipit ni Quiboloy. Sa kasalukuyan, ang Ella ay nagbibigay naman ng salaysay, sinasa ilalim sa pagsasiyasat ng Senado ang isang babaeng Ukrainian na inabuso rin ng sexual ni Apollo Quiboloy. At samantala kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang natatanggap na extradition request o assistance mula sa Estados Unidos. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik kayo, Ella.
Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagsalita na rin si Royina Garma ang kaugnay ng naririnig nitong impormasyon sa umano'y Davao Death Squad o DDS noong siya pa ay aktibo sa police service. Ito ay matapos ring idetalye ni dating Senator Laila De Lima ang kasaysayan ng nasabing vigilant group batay sa mga isinagawang investigasyon nito. Narito ang report ni Rosa Licos. Nagsumite ng ikalawang sinumpaang salaysay sa House Quadruple Committee o Quadcom si Royina Garma, isang retired police colonel at naging general manager din sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Duterte administration. Dito inihayag ni Garma ang naririnig niyang impormasyon tungkol sa umano'y Davao Death Squad o DDS. Anya, karaniwan ng may nalalaman ng police officers sa Davao City kaugnay ng DDS. I became aware the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of this team, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. Inamin din ni Garma na nakatanggap siya ng reward sa pagkasawi ng ilang crime suspects noong opisyal pa siya ng pulis sa lungsod ng Davao mula taong 2014 hanggang 2016. While serving as station commander in Santa Ana Police Station, I also became personally acquainted with the aforementioned reward system from June 2014 to January of 2016. We conducted various police operations that resulted in the deaths of suspects, drugs pushers, and hardened criminals. In one particular incident, along the coastal area, we monitored the Bitwal Akit Bahay suspect. One suspect was caught in the act of climbing into another victim's house when my officers called out for him. He was shot during the ensuing confrontation, resulting in his death. For this operation, I received 20,000 from Sane Benaventura. Samantala, idinetalye naman ni dating Senador Laila De Lima sa Quadcom ang kasaysayan ng nasabing DDS batay sa mga isinagawang investigasyon nito. Kauna-unahang pagharap ito sa 4 House panels na De Lima. Isinagawa ang investigasyon noong nakaupo pa siyang chairperson ng Commission on Human Rights mula 2008 hanggang 2010. Gayun din anya ang nasa affidavits na isinumite ng self-confessed DDS hitmen na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato para sa Senate inquiry noong 2016. Nahati anya sa dalawang period ang kasaysayan ng DDS mula taong 1988 hanggang 1998 at mula taong 2001 hanggang 2016. Si Duterte na alkalde noon ng Davao City o si MRRD ang pinakamataas na pinuno at mastermind umano ng DDS na tinatawag noong Superman. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ayon sa dating senador, sumusuporta ang mga finding na ito sa mga inihayag ni Garma na umano'y Davao model ng anti-drug war. Gayon din sa reward system para sa mga pulis na makatutugis at makapapatay ng drug suspects. The nanlaban concept actually originated from the DDS operations. Sinabi rin ni De Lima na bagaman hindi na miyembro ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas, sa ilalim ng Republic Act No. 9851 ay pinapayagan ng mga otoridad sa bansa na bigyang daan ang investigasyon ng International Court kaugnay ng crimes against humanity, kabilang na ang extrajudicial killings o EJKs. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinausap umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Royina Garma sa pamamagitan ng telepono pagkatapos niyang tumestigo sa House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng reward system sa anti-drug war.
Si Garma, ang retired police colonel at dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na kilalang malapit sa dating presidente. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Inihayag ni Royina Garma sa ikasyam na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng Anti-Drug Wars Extrajudicial Killings o EJ case na tumawag sa kanya sa telepono si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang retired police colonel at dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO si Garma na kasalukuyang nasa detention facility ng House of Representatives matapos patawan ng contempt ng 4 House panels. Saglit umano siyang kinausap sa telepono ni dating Pangulong Duterte matapos nitong tumestigo sa Quadcom at ihayag ang reward system sa anti-drug war noong October 11, 2024. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa iyo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo? In-explain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Nilinaw naman ni Garma na wala ng iba pang personalidad na tumawag pa sa kanya. Samantala sa kabila ng pagtangging may kinalaman siya sa reward system ng anti-drug war ng Duterte administration, inamin na rin ni Edelberto Leonardo, ang nagbitiw na commissioner sa National Police Commission, na naniniwala siyang may pabuya sa drug war campaign. Kilala ring malapit si Leonardo kay dating Pangulong Duterte at personal na tinatawagan umano ni dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo kung may ipagagawa. Sa sinumpaang salaysay ni Garma, si Leonardo umano ang inirekomenda nitong operatiba kay dating Pangulong Duterte para manguna sa Davao Model na anti-drug war na nais maipatupad sa buong bansa. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Davao Region si Leonardo. Ito rin ang itinuturo ni Garma na nagdedesisyon sa kung sino ang isasama o tatanggalin sa listahan ng drug personalities. Nang tanungin ng Quadcom, sinuportahan na ni Leonardo ang mga sinumpaang salaysay ni Garma sa 4 House panels. Ito na po ang question ko, and this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na mayroong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Ipinahayag naman ni Leonardo na hindi siya tumanggap ng salapi para sa reward sa police officers na pumatay sa drug personalities. Hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ko ng pera. Batay sa inihayag ni Garma, nagkakahalaga umano ng 20,000 hanggang 1 million pesos ang cash rewards sa mga pulis depende sa threat level ng drug suspects. Subalit itinatanggi ito ni dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief na naglunsad ng gyera kontra iligal na droga. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawa ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom ang isang pulis na idinadawit sa pagpaslang sa dalawang alkalde. Ipinagutos itong madetine sa House Detention Facility. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa detention facility ng House of Representatives muna mananatili si Police Captain Kenneth Paul Albotra matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings o EJ case ng anti-drug war ng Duterte administration. Cited in contempt si Albotra dahil sa umano'y pagsisinungaling. Mr. Chairman,
Itong si Albutra, kanina pa to eh. Napakasinungaling to, kung hindi mo Colonel, hindi sasagot ng tama. Ngayon, bata mo yung dalawa tapos hindi mo alam. Si Royina Garma ang naghayag na ipinagmalaki umano ni Albotra sa kanya ang pagkakapaslang kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Binaril si Halili ng isang sniper sa Tanawan City noong July 2018 habang nasa isang flag raising ceremony. Na-confuse po si ma'am siguro, Mr. Chair. Kasi yung inabay po niya, Mr. Chair, chismis. Tapos ginagawa niya po, ako na po yung nagsabi, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Garma, when Captain Albotra made that statements to you, was it clear to you na it was him bragging about what they did? Yes, Mr. Chair. Siyang nag-volunteer. Kaya hindi ko talaga makakalimutan po. Kasi hindi ako updated nun kung sino yung mga namatay na mga politicians nun. It was him who volunteered. Subalit sa pagdinig nitong Martes, idinadawit na rin si Albotra sa pagpaslang kay Los Baños City Mayor Cesar Perez. December 3, 2020 nang tambangan at barili ng gunmen si Perez sa loob ng Municipal Hall compound. Naniniwala ang isang dating konsehal ng Los Baños, Laguna na posibleng nasa likod din ng pagpatay si Albotra batay sa pagsusuri nito sa CCTV footage. Subalit itinatanggi ni Albotra ang mga paratang. Base lang po sa aking pagsasaliksik, nung nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po naaaligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, may ituturo mo kung sino? Sa aking opinion po ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo, pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Ayan, yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Yun po yung nakikita ko base sa mga napanood ko at mga pinagbasihan ko po ng mga litrato, pagkilos at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right? Kapitan, hindi ikaw ito, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ako yan, Mr. Chair. Isang fall guy umano si Tamisin at 7 buwang nakulong matapos arestuhin at pagbintangan sa pagpaslang kay Perez. Gayunman, pinagbigyan ng korte ang petisyon niyang makapag-bail dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagulat na lang po ako, naglabasan sa news, na ako pala po ay nahabla. Samantalang wala naman po akong kaalam-alam doon. Sa nasabing habla, sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity. Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako. Kaya nung ma-file yung case, sa kanilang reklamo ay merong video pero hindi po nila isinumite. Your Honor, I thought the PNP is supposed to protect and serve the people. But I was denied of that privilege. Some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Kapwa naman nakabilang sa narco-list ng dating Administrasyong Duterte ang mga pinaslang na alkalde na sina Perez at Halili. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May kontrahamon si Vice President Sara Duterte sa mga nagsasabing dapat siyang sumailalim sa neuropsychiatric at drug test. May mga kondisyon din ito sa posibleng pakikipag-ayos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ulat ni Jed Naresina. Live drug test. Ito ang kontrahamon ni Vice President Sara Duterte sa mga nagsasabi na dapat siyang magpasuri kasunod ng kanyang mga pahayag sa press conference noong nakaraang Biyernes. Ayon kay VP Sara, handa niyang pagbigyan ng mga nananawagan na magpa-neuropsychiatric at drug test siya kung sasailalim din ang mga kakandidato sa 2025 midterm elections. I will do 2 tests.
neuropsychiatric exam, and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Nananatili naman umanong magandang relasyon nila ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, bagamat tila malamig ang pagtrato nito sa kanya pagkatapos ng press con. Meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Nang tanungin naman sa posibilidad ng magkaayos sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging na mga tumutuligsa sa kanya, sinabi ng pangalawang Pangulo na pag-iisipan niya kung hihingi ang mga ito ng tawad sa publiko. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, oh sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang tumugon ang Young Guns ng Kamara sa hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sa drug test. Gayunman, may kondisyon ang mga tinaguriang bagito sa Kongreso kay BP Sara. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kumasa sa hamon ni Vice President Sara Duterte ang Young Guns ng House of Representatives na sumailalim sa drug test. Sinabi nila Union 1st District Representative Paulo Ortega na handa sila anumang oras na magpasuri. Ngunit kapalit nito ay ang pagdalo at panunumpa ni VP Sara sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos ng pondo ng Office of the Vice President sa mga nakalipas na taon at ng Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Tumatangging humarap at manumpas sa pagdinig si VP Sara dahil anya, pamumulitika lamang ito at naghahanap ng dahilan upang mai-impeach siya. Maging si PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles naman, handa ring ipaschedule ang kanyang drug test sa mga susunod na araw. Kabilang din ng kongresista sa tinaguriang Young Guns ng Kamara. Samantala, ang kapatid naman ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, sumailalim na sa hair follicle test noong buwan ng Agosto. Subalit kung kinakailangan pa, handa rin umano siyang magpa-hair follicle test ulit. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 29 na nagsasabi, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.